Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago ang lahat, pinasasalamatan ko muna po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nagbigay po ng kanilang suporta. So, kagabi po, hanggang ngayon, actually katatapos lang pong bitawan ng yung lingkod ang cellphone. Dahil bumubuhos po ngayon yung suporta po ng ating mga kababayan sa inyo pong lingkod. At nagpapasalamat ang ating mga kababayan sapagkat may tumatayo na para po magsiwalat ng mga kahayupan, katarantaduhan, kababuyan ng Iglesia ni Manalo. Hindi po ng Iglesia ni Cristo kasi hindi naman po talaga sila Iglesia ni Cristo. Pero yung totoong Iglesia ni Cristo, ginagalang, minamahal at talagang nirirespeto ko po talaga, no? Pero tong Iglesia ni Manalo, itong mga puta, mga walang ya, mga gago, mga demonyo na Iglesia ni Manalo, kaklaruhin ko lang tamaan na ang tamaan. Hindi po Iglesia ni Cristo ang tinitira ko, kundi Iglesia ni Manalo. So maliwanag po yan, So gusto ko lang po kayong bigyan ng update, no? Alam nyo, grabe, no? Talagang gusto po nilang patahimikin tayo. Gusto nila tayong takutin. Kagaya po ng ginawa nila doon po sa isang mangangaral na meron po kasi akong nakausap, iba't ibang mga reliyon. Alam nyo, hindi lang pala yung reliyon ni yung sa dating daan, yung nakaranas, kaya pala nag-abroad. Akala ko noon, kaya nag-abroad yun dahil tinatakasan niya yung kanya kaso. Pero hindi pala yun. Hindi pala yun ang pinaka-purpose nun. Kaya pala nag-abroad yun dahil gusto pala talagang patayin, no? At nakwento pa nga sa akin, ginamit pa ng Iglesia ni Manalo etong NBI. So grabe, kasi may mga aso daw sila diyan, may mga tuta, may mga alam mo na, mga doggy, no? Kaya malakas ang loob. So, pero naniniwala ako na marami sa mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga kabrad ko, mga kapatid ko, lalong-lalo na sa ating mga kuya, ate sa Eagles, no? Matagal ko pong tinago ito pero hindi po ako, hindi mo kailangan ipagyabang Pero ako po ay Eagles, no? So, ganun pa man, salamat po at talagang ang dami, lalong-lalo na sa mga kapatiran sa Eagles, talagang daming tumawag, ang daming nagbigay ng kanilang suporta. So iba pa nga nag-aalok na dito ka sa amin, dito ka na, kami na bahala sa iyo. So marami. So maliban doon, may mga reliyon pa na talagang nagpaabot po ng kanilang pasasalamat at talagang sabi nga nila dahil nga sa mahina-hina yung loob nila, kaya nananalangin na lang sila na sana may isang taong tumayo para ipagpatuloy yung pagsisiwalat sa lahat ng mga kahayupan ng Iglesia ni Manalo. No, kasi biro nyo ngayon ko lang po lalong naintindihan na ito palang reliyon na to ay isang parang mafia talaga. Mafia. Kasi saan ka nakakita ng isang reliyon na may mga goons? Saan ka nakakita ng isang reliyon na mayroong mga private army? Saan ka nakakita ng isang tunay na reliyon na kumbaga halos lahat sa kanila o yung itong reliyon na to ay merong koneksyon sa lahat ng mga o gustong makikonek sa mga politiko, no? So ang dami po akong nalaman, marami po akong natuklasan tungkol po sa kahayupan. Kasi may mga po sa akin sabi pa nga sa akin, panoorin mo to, panoorin mo yan. Alam nyo yun, ang pinanood ko po yung mga issue ng Iglesia ni Manalo. Grabe. So, ang dami palang issue sa Iglesia ni Manalo. Kaya, hindi mo talaga masasabi na Iglesia ni Cristo yun Kaya nga sabi ko, ang tinitira ko po dito ay Iglesia ni Manalo. Hindi po Iglesia ni Cristo. Kasi, pag sinabi po kasi Iglesia ni Cristo, alam nyo po kung ano po ba ang makikita natin sa Iglesia ni Cristo. Unang-una, mababait po yung mga yan. Hindi po yan sanay magsalita ng kung ano-ano, magbanta, at hindi ginagamit yung
kailangan kanilang impluwensya para lamang sa sarili nilang kapakanan. At hindi nila itinutulak yung kanilang mga ang tunay na iglesia ni Cristo. Sabi nga sa akin ng isang nakausap ko, ang tunay na iglesia ni Cristo, Brad, ay hindi sumasama sa politika. Dahil kung mababasa mo ang Biblia, ni minsan ay hindi sumama, hindi nakisali si Kristo sa usapin pang politika. No? So, doon lalo na buksan yung isip ko na nga, no, wala akong mababasa sa Biblia na yung isang iglesia ay nakikisawsaw sa usapin pang politika. Diba? Hindi katulad ng iglesia ni Manalo na talagang makikita nyo po, no? Kala mo kung sino na. No? At saka dahil nga sa mayaman sila, may impluwensya sila. So, 'di ba? Wala tayong magagawa, talagang ganoon. Pero isa lang po may papangako ko. Kahit anong mangyari, hindi po ako titigil. Hindi ko po isusuko ang mga Pilipino na umaasa po sa akin. Hindi ko po isusuko ang mga kababayan natin na lagi pong nakasubaybay. Salamat po sa inyong pagsuporta, no? Salamat din po sa inyong mga panalangin dahil tulad nga ng sinabi ng ibang reliyon sa akin, alam nyo ba, ito sabi po ng ibang reliyon sa akin na nakausap ko, mag-ingat ka dyan kasi talagang may mga killer, may mga mamamatay tao talaga yan na nandiyan dyan na inaalagaan at talagang mga tao ng iglesia ni Manalo. Noon pa yan. Kasi kaya sila nagiging maimpluwensya dahil nga sa ginagamitan nila ng dahas. Alam mo, natawa nga ako sabi sa akin alam mo ba kung bakit ganun ka ano yung mga yan? Kasi sanay na sila. Yun nga lang makipagdebate daw pag natatalo na yung mga ministro uutusan yung mga membro para awayin, bugbugin. So excuse me po. Ang dami kong nalaman, dami kong natuklasan kasi ang dami pong, kaya nga ngayon lang ako nakapag-vlog Ngayon lang ako na nakapag kasi sa dami po na tumatawag, no? So, alam nyo, sa totoo lang, nalulungkot din ako kasi yung mga nakakonekta sa akin, nakaano sa akin, gusto pong ipitin ng iglesia ni Manalo. Gusto nilang ipitin. Tumawag po sa akin yung isa nating, minsan na nating nakasama dito sa ating programa. Gusto nilang ipitin, tinatakot po ng iglesia ni Manalo may text daw, may nagchat-chat daw na ganito para hindi ka madamay. Aba, gusto nilang idamay yung walang kamalay-malay, yung walang kaalam-alam. Gusto nilang yan, tingnan nyo ganun kabalasubas ang iglesia ni Manalo. Ganun kademonyo, ganun kadyablo ang iglesia ni Manalo. Tapos nagagalit sila. Halata naman sa galawan nyo pa lang Pero alam nyo, bilib ako sa iglesia ni Manalo Pasensya na po kayo. Medyo maingay. Pero alam nyo, bilib ako sa iglesia ni Manalo. Abay, biro mo gagamitin pa yung korte. Nag-file na daw sila sa DOJ. Nag-file sila sa DOJ kasi minura ko daw yung pamunuan nila, yung leader nila. Aba, matindi tong iglesia ni Manalo. Buti pa kayo, nag-react kayo nung minura ko ang leader ninyo. Pero nung minura ni Duterte, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung Diyos nyo, anong ginawa ninyo? Tamemi kayo, tulala kayo. O baka naman ang iglesia ni Manalo ay takot kay Duterte. Kaya nagbulag-bulagan na lang sila. O baka naman hindi kayo inutusan, kaya hindi kayo pumalag kahit galit kayo sa sinabi ni Duterte. Ito lang tanong ko sa inyo, simple lang. Bakit nung minura ni Duterte ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi kayo ganong kaagresibo, hindi kayo ganong kagalit. Sige nga, so lumalabas lang na mas malaki at mas mataas at mas mahalaga sa inyo yung leader ninyo kaysa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi yung sinasamba nyo. Tama? So malaking katangahan, malaking kabubuhan. Napaka-estupido. Kaya nga sabi ko, minsan natanong ko rin kagabi, sabi ko bakit po ba ganun kadami yung iglesia ni Manalo? Isa po ang sinabi sa akin nung kausap ko kagabi na ministro na baptist na ngayon.
Pero dati daw siyang iglesia ni Manalo. Kaya siya umalis dahil marami siyang natuklasan na maling aral, no? So sabi niya, kaya dumadami yan kasi unang-una, tulad ng sinabi ko, gagamitin nila yung impluensya. Aakitin nila yung isang tao na pag naging iglesia ni Kristo ka, walang mangyayari sa'yo. Pag iglesia ni Kristo ka, maraming tutulong sa'yo. Eto, may judge kami, may attorney kami, may ganito, may ganyan. So, siyempre, yung mga tao, gusto nilang ma-impluensya din sila, maano din sila, ayun, pumasok sa pagiging iglesia ni Manalo. Hindi para maglingkod kay Kristo, kundi para maging kaanib nang sa ganun ay maging ano din sila, maging kumbaga di ba? Maging malakas, maging matibay, maging maimpluwensya din. Kaya nga ang nangyayari kapag may iglesia ni Kristo daw na may problema ganito, ganyan, abay pagtutulungan daw yan. Parang isang fraternity, parang isang gangster, parang awayan ng Tao Gama at Akro nung unang panahon, pero ngayon hindi naman na nag-aaway yung mga grupo na yan. Okay na sila. So, para sa akin, sa totoo lang, gusto po talaga akong ipapatay, gusto akong ipaligpit, gusto akong kasuhan ng napakadaming kaso. Gusto pa nga nila akong gawan ng iba-ibang kwentong kaso. Meron pa nga nagkikwento na tinagana daw ako, inano na daw ako, ganito daw, ganito, ganyan. Kaya ngayon mga kasama ko, mga tao ko dito Di ba? Di ba, buddy? Tinagana daw ako? Oo. Tinagana ako, totoo ba 'yon? Tinaga ako? Ha? O, tumatawa lang. Di ba? Oh. So, ito mga kababayan ko, sa totoo lang alam ko na takot ngayon ang iglesia ni Manalo sa akin. Yan ang totoo. Natatakot ang iglesia ni Manalo sa akin ngayon dahil may naglakas ng loob na magsalita. Akala nila, ako natatawa at saka naaawa din ako sa ibang nadadamay. Biro mo kung ang dami nilang inano na ito daw yung mukha ko, ito daw yung sabi ko, nako, kawawa naman, di ba? Kawawa naman kung, di ba? Walang kamalay-malay tapos mapagkakamalang ako. Ayun ang masakit doon, di ba? Dahil sa gusto nga nilang pumatay o manakit, wala tayong magagawa doon. Pero ganun pa man, para sa akin, ipaglalaban ko kayo. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin. Kasi masyado na pong lumalaki. Lumalaki na yung ulo ng iglesia ni Manalo Ulitin ko hindi po iglesia ni Kristo ang tinitira ko dito. Iglesia ni Manalo. Yung mga iglesia ni Manalo na kung saan pinapaka-Diyos si Manalo. Pinapaka-Diyos. Buti pa si Manalo. Buti pa si Manalo. Yung mga alagad niya nagalit nung minura siya ng isang taong. Sa totoo lang, dapat lang naman talaga murahin itong si Mongoloid na Mongoloid na Eduardo Manalo. Tignan niyo yung itsura ni Eduardo Manalo, 'di ba? Mukhang Mongoloid. Kung hindi lang niya ginamit yung kanyang o hindi lang siya nakipagsabuatan sa ibang mga membro niya para maagaw yung kapangyarihan, hindi tingnan niyo si Angelo Manalo. Pagkumparahin nyo sila, yun ang karapat-dapat at yun ang dapat pala na maging leader at maging pinuno ng iglesia ni Kristo. Pero wala mas gusto nila yung iglesia ni Manalo kaysa sa iglesia ni Kristo na ang mamumuno isang matinong tao. Anong ginawa ng leader ng iglesia ni Manalo para para magkaroon siya ng kapangyarihan at hindi masapawan? Pinakulong niya yung tao na mayroong kapasidad at mayroong karapatan at karapat-dapat na mamuno sa iglesia ni Kristo. 'Di ba? O dahil nagwagi siya, ayun, naging iglesia ni Manalo, yung iglesia ni Kristo. 'Di ba? Na kung anong gusto niya, yun ang susundin ng mga membro. Pero maniwala kayo sa hindi, marami din pong tumawag sa akin na iglesia ni Kristo na hindi sang-ayon sa pamumuno ni Eduardo Manalo. Pero ayaw ko lang pong ilabas dito dahil sila na rin po mismo ang nagsabi. Alam namin, kilala namin, at
kabisado namin kung ano ang kayang gawin ng Iglesia ni Manalo. So maging yung mga membro pala ng Iglesia ni Cristo noon, ang tawag na pala dito sa reliyon na to ay Iglesia na ni Manalo. Kasi iba na, ang dami nang nagbago. Pera-pera na ang ano dito, ang usapin dito. Kaya sabi ko nga, grabe. So kailangan siguro isiwalat ang lahat ng dapat isiwalat dito. Wala lang kasing naglalakas loob dahil nga pag ginawa mo yan, nakahanda yung mga bayarang mga mamamatay tao ni Eduardo Manalo, yung Mongoloid na leader ngayon ng ano. Sabi ko, sige. Pero kailangan nyo kong suportahan, kailangan nyo ko, no. So, marami po ang gustong kumbaga makiisa. So, sabi nga nila, pag medyo gipit ka na ganito, ganyan. So kagabi nga tumawag ako sa mga kaibigan ko, kasama ko sa mga kilala natin na NBI, pulis, sundalo, na mga kuya, ate. So nagbibigay din sila sa akin ng impormasyon. So yun nga daw, ingat-ingat ng konti kasi maging sila man mayroong mga opisyal na Iglesia ni Manalo na may inuutos sa kanila. Pero sabi nila, siyempre maghahari pa rin ang kabutihan, maghahari pa rin. Siyempre alam niyo naman, di ba, na marami talagang nangangarap na makapagsalita laban sa Iglesia ni Manalo, pero natatakot nga dahil marami itong killer. Doon naman po sa mga kababayan ko, sa mga kapatid natin, wag po kayong magpapagamit sa Iglesia ni Manalo. Alam ko po na may kapasidad po sila na magbayad ng milyon, ng kahit ilan. May kapasidad sila magbayad niyan dahil alam nyo naman na lalong-lalo na ngayon mag-e-eleksyon, maraming pera ang Iglesia ni Manalo. Tingnan nyo, kada 3 years marami pong nagbo-boom ng mga simbahan nila na galing po sa pera ng mga politiko, yung pinapagawa nilang mga kapilya. Pero ganun pa man, strategy nila yan. Pero tulad ng sinabi ko, kahit strategy nila yan, darating pa rin yung panahon na alam nyo na. So kaya nga napakadami na daw talagang mga Iglesia ni Cristo na umalis dyan at pumunta na lang sa ibang reliyon na kung saan mas higit nilang natatagpuan at mas higit nilang nararamdaman yung tunay na Iglesia ni Cristo, no? So doon naman sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo, huwag niyo akong tinatakot. Alam ko mapera kayo, makapangyarihan kayo, marami kayong koneksyon, pero mga putang ina ninyo, mga kiki ng ina ninyo, sa tingin ninyo, matatakot niyo si Epifanio Labrador? Anak naman ng teting. Pare-pareho tayong isa lang ang buhay. Pare-pareho tayo may pamilya. Pare-pareho tayong, di ba? Pero isa lang sasabihin ko sa inyo maliban sa pera. Na kung ano ang kaya ninyong gawin sa pamilya ko, sa akin, ako na nagsasabi sa inyo. Mahirap mangagat ang Labrador. Masakit. Kahit nag-iisa yan. Kahit nag-iisa yung Labrador, pag nasaktan yan, matindi mga gat yan. Kaya kayong mga Iglesia ni Manalo, alam ko kaya malalakas loob ninyo, mga hinayupak kayo dahil may pera kayo, may impluwensya kayo, may mga membro kayo, mga demonyong katulad ninyo, pero hindi nyo ako matatakot. Kaya nga mga kababayan, itong darating na ilang araw, piniprepare lang namin. So marami na kasing nakikiisa. So may tumutulong na sa ating ngayon, iba't ibang mga reliyon. Inilalatag lang nila yung mga ebidensya sa mga katiwalian, kalokohan ng Iglesia ni Manalo. So ako po yung front nila ngayon. So hinihingi ko lang po yung panalangin at suporta po ng ating mga kababayan. So ngayon po may mga kasama po ako dito na gusto nilang sumama sa akin. So siyempre alam niyo naman ang buhay natin. So ang hinihingi ko lang po sa ating mga masusugid na supporter, sana po isuportahan nyo po kami financially kasi siyempre hindi ko naman po kayang, kung ako lang, kukulangin po yung sweldo ko para po pakainin itong mga kasama ko ngayon dito na hindi naman sasabihin nagbabodyguard sa akin. Kumbaga parang ano lang, talagang nakikiisa lang dahil alam nilang nasa tama tayo, no? Salamat po sa mga kaparian na nagpaabot po sa akin ng mensahe, sa mga ibang pastor. Salamat po sa inyo. At talagang hindi ko po tatantanan to, talagang puputulan ko po talaga ng sungay itong Iglesia ni Manalo, no?
Puputulin ko po talaga yung sungay ng iglesia ni Manalo. Kung gaano kataas yung sungay ng iglesia nila, yung simbahan nila, ganun ko puputulin yung sungay nito ni Eduardo Manalo. Akala kasi nila dahil mayaman sila, may impluwensya sila, kilala sila, may mga tao sila, mabuti na sila. No? Yes, mahirap lang tayo. Maralita lang tayo. Pulubi lang tayo. Pero mas titiyakin ko, mas makatao ako sa iyo, Eduardo Manalo. Ha? Mas makatao ako sa iyo. At higit sa lahat, mas makadiyos ako sa iyo. Yes! Minura kita. Minura ko yung mga aso mo. Pero dapat lang yon. Dahil kayo, kayo ay traidor sa bayang ito. Na kung saan nagpapagamit sa mga politiko. Na kung saan tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Sara Bulate. Tagapagligtas ng mga kriminal na katulad ni Digongyo. At iba pa. Diba? Masakit ba? Masakit ba malaman iglesia ni Manalo na kayo ay pera-pera lang? Ha? Na kayo ay may mga kriminal na mga tao na handang pumatay para sa inyo? Galit kayo? Magalit kayo. Anong pakialam ko? Ngayon, nagbabayad kayo ng milyon para lamang makita ako, kasuhan ako. Gawin ninyo. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, mahuli nyo man ako, mapatay nyo man ako, never akong magsisisi sapagkat ang ginawa kong ito ay para sa taong bayan at lalong-lalo na sa iba pang mga reliyong inapi ninyo, tinatakot ninyo. Hindi sila makapagsalita kahit nasa tama sila dahil ginagamitan ninyo ng pananakot, dahil pinapatay ninyo. Ilang pari na pinatay ninyo? Eduardo Manalo, ilang pari na pinapatay mo para lamang hindi mabuking at hindi matuklasan yung baho ninyo? Di ba marami na? Ilang pastor na ang binugbog ninyo? Ilang mga ngaral na ang tinakot ninyo, winalangyan ninyo, binalasubas ninyo? Marami na. Marami ako napanood sa YouTube. Doon pa lang sa dating daan. Yung mga magagaling na alagad ng Diyos. Pag hindi kinakaya ng mga alagad ni Eduardo Manalo, anong ginagawa? Gagamitin yung yung mga supporter, mangnanambunot, mananapak, maninipa, kasi natalo sa debate yung ministro. Ganyan kayo eh. Aminin na ninyo, halata naman hindi nyo maitatang. Mga kaibigan, panoorin nyo po. Ito, magpapapugot ako ng ulo sa inyo. Ako mismo pupugot sa ulo ko. Panoorin nyo kung paano binalasubas ng iglesia ni Manalo yung tunay na iglesia ng Diyos. Yung mga membro ni Brother Eli Soriano at yung iba pa. 'Di ba? So, mga kababayan ko, maliit po ang tingin ng iglesia ni Manalo. Masama po ang tingin ng iglesia ni Manalo sa mga Katoliko. Plastic po yung mga yan. Mga sinungaling yung mga yan. Pag nakatalikod na, puro paninira yan sa iglesia Katolika at sa iba pang mga reliyon. Ang lagi nila pinagmamalaki, may impluwensya sila. Pero, yung mga ministro, kung makikita mo, walang pinagkaiba yan doon sa amo nila, sa bossing nilang si Eduardo Manalo na isang Mongoloid. May ginawa po kong kanta sa iglesia ni Manalo. Ang ganda po. Talagang mabibwisit po sa akin dito at magagalit ang iglesia ni Manalo. Ginawa nyo pa ako ng kanta. Gandahan nyo naman. Sa ginawa nyo, challenge nyo ako eh. Sigurado ko, magmumukhang katawa-tawa at pagtatawanan ng buong bansa yung iglesia ni Manalo. Ang title nito, kaya pala mayaman ang iglesia ni Manalo. Doon lalabas doon, bakit, anong dahilan kung bakit mayaman ang iglesia ni Manalo. So, gano'n pa man, mga ilang araw lang po, hintay-hintay lang po kayo ng konti, lalabas po natin dito yung mga issue na bibigyan po natin ng birada. Uulitin ko sa pamunuan ng iglesia ni Manalo, gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyo. Kung gusto nyo, kasuhan nyo pa ako pati doon sa impyerno, kasi hindi naman kayo makakapunta ng langit eh. Kaya doon sa impyerno, kasuhan nyo rin ako. Ang problema, hindi tayo magkikita doon. Hindi tayo magkikita doon. Kasuhan nyo kung gusto nyo sa ibang planeta pa, kasuhan nyo ko. Kinasuhan daw nila ako sa buong bansa. May pinapakita pa doon, may pinopost pa doon na nasa DOJ, tatakutin pa ako ng mga dimuho na to. Alam mo, sa totoo lang
ito yung napansin ko. Wala daw akong kwentang vlogger. Ito sabi nila, wala akong kwenta, tae na vlogger, sinungaling na vlogger, fake news na vlogger. Pero bakit ganun sila? Bakit ganun nila pinapasikat ngayon si Epifanio Labrador? Di ba? Hindi pa kayo nagtataka? Bakit sikat na sikat ngayon si Epifanio Labrador? Eh sabi nila, hindi daw totoo yung sinasabi ko. Ba't parang guilty yata kayo? Bakit parang nababalisa yata si Eduardo Manalo? Halatang halata talaga yung iglesia ni Manalo. Pero mali kayo. Hindi ako si Brother Eli para takutin ninyo. Hindi ako yung ibang ministro, hindi ako yung ibang pastor na kaya lang ninyong takutin. Ha? So kaya sabi ko nga, kasuhan nyo na ako sa lahat ng gusto nyo kasuhan, pero sa lang titiyakin ko sa inyo, mas maraming Pilipino ang naniniwala sa akin kaysa sa inyo. Ha? So yun lang, napakasimple. So tuloy nyo, gawin ninyo, gamitin nyo kung sinong gagamitin nyo, NBI ba, pulis ba, militar pa. Alam nyo, ginagawa lang po nilang pananggalang yung NBI, yung pulis, yung ano, kasi para hindi masyadong halata. Diba? Ang galing na iglesia ni Manalo. Pero, ba't ko alam yan? Yung mga kuya natin na nasa gobyerno, may mga kuya tayo sa Philippine Eagles, na ano din, nag-ano rin sa akin, kuya, ingat ka, kami, kabisado namin yung reliyon na yan. Pero, ganoon pa man, ingat ka. So salamat sa mga kuya at ate natin na nagbibigay po sa akin ng advice. So ganoon pa man, patuloy po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. Doon sa mga kababayan po natin, muli po, sabi ko nga, ang kailangan ko po ngayon maliban sa inyong panalangin ay yung konting tulong pinansyal po. Dahil po sa, alam niyo naman, so kailangan din po namin magdagdag ng, alam niyo na. So alam mo, siyempre, alam natin, hindi naman pupunta sa akin yan, walang dalang mga armas yan, yung mga yan. So yung iba kasi mga kasama natin dito, baka kulangin. So mabuti na yung handa kami. So ano mang mangyari, pinapasa Diyos na lang natin. Pero isa lang masasabi ko, handa kami at pinaghandaan na namin yan. So itong kasama natin dito na dating nag-aral pa ito sa Brazil ng pagiging disposal bomber. So sabi niya, subukan lang nila, subukan lang nila na pumunta sa area na nandoon tayo, alam niyo na, tulad ayoko magsalita kasi matalino yung mga yan, pwede lang gamitin yung ano, basta sinasabi ko lang, may kasama tayo ditong export na disposal bomber, disposal ano siya, ganoon pa man, sana po ay suportahan nyo po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador. So ganoon pa man, muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat.